So, patuloy tayo sa ating series. So, panghuling linggo, panghuling huling part ng ating series na Close Encounter. So, ito na po yung panghuli. So, itong mga nakaraan, ewan ko kung naalala ninyo yung mga close encounters na pinag-aralan natin. Yung unang-una, patungkol kanino? Naalala nyo pa ba? Kay Nicodemus, alright? Tapos yung pangalawa, nung Mother's Day. Naalala nyo ba? Yung Gentile woman, something. Tapos, last week, Pastor Bong taught us about spiritual blindness. Amen? Naalala niyo yun? Sa pamamagitan ng man na pinanganak na bulag. Alright, so right now, yung mga previous na yun, nakita natin yung mga mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga storya na yun. At ngayong araw na ito, ganun ulit ang, naniniwala ko ganun yung mangyayari, that God would taught us or would teach us something through His Word patungkol sa mga close encounters na ito. Alright. Sino ba to? Wow, alright. Alright, before natin pag-usapan si Lady Gaga, meron akong question. Sino dito ang nanunood pa ng balita? Alright, okay. Nagbabasa ng TV, nagbabasa ng dyaryo. At nanonood ng Jardelo ka lang. So, alright, familiar tayo sa mga nangyayari, mga current events. At may dalawang tao na naging laman ng balita. At actually, laman pa rin naman ng balita. Unang-una na dyan ay si Lady Gaga, na I think that's May 21, tama ba ako? I think that's on May 21 and May 22, nagkaroon siya ng concert dito. Alright, actually, nung May 21, hindi ako nandun sa concert, nandun ako sa may MOA area, alright, so meron kaming team building doon, so. And yung pangalawang personalidad na talaga naman laman ng balita ngayon ay si CJ Corona, or si Renato Corona. Wow, napakainit na issue. Mamaya pag-uusapan din natin siya. Alright, ang tanong is, ano ang pagkakatulad ni Lady Gaga at ni CJ Corona? Alright, ito lang nakaraan, I think nag-testify siya para sa kanyang sarili. Sabi niya daw siya ay may dollar account. No? Napanood niyo ba yun? So malamang, baka ang pagkakatulad ni Lady Gaga at ni Renato Corona, baka pareho silang meron dollar account. No, Amerikano to so may dollar account siguro to. Hindi yun. Ang pagkakatulad nila ay sila ay naharap na isang matinding mga pagbabatikos sa kanila. Tama, di ba? Medyo matindi ang batikos sa kanila itong mga nakaraan. At si CJ Corona, patuloy pa yung pagbabatikos sa kanya. So let's talk about Lady Gaga. Ayan. So, hindi naman kaila sa inyo na nung bago pa dumating si Lady Gaga dito sa Pilipinas, marami ang nagsasabi or may mga religious groups na nagsasabi, no to Lady Gaga. Huwag pag-concertin si Lady Gaga dito. Narinig niyo ba yun? Huwag, hindi pwede. Bakit? Sino ba si Lady Gaga? Bakit ba para namang itong mga tao na ito sobra-sobra yung pagkontra sa kanya? Alright, so kung sa hindi pa nakakilala sa kanya, si Lady Gaga lang naman ay kung mapapanood yung kanyang mga video, music videos, mukhang parang sa tingin, parang di maganda, no? Na minsan ang suot niya parang, very revealing. And more than sa music video, yung content ng kanyang mga kanta. No? Isa sa mga very controversial na kanta niya ay yung Judas. Alright? So, doon sa music video na parang pinoportray ni Lady Gaga si Mary Magdalene. Alright? Tapos, yun nga, may kinilaman kay Judas, nandun din si Jesus, etc., etc. Ito yung pinagpuputok ng butse ng mga religious groups Sandali, ito si Lady Gaga, mukhang walang pakialam sa Panginoon. Mukhang ito si Lady Gaga, sinisiraan ng Panginoon. So, kaya nga, may mga nag-rally pa. At yun nga, pumunta ako nung Monday dun sa MOA area, nung sumakay kami ng taxi papunta, nung malapit may nakita ako mga riot police. Pero hindi ko pa naisip na meron palang concert si Lady Gaga. Later on, baka dun sa may mga magra-rally siguro.
Or baka hindi magkagulo or ano pa man. So yan ang nangyari, no? Yan ang issue kay Lady Gaga. Eto naman ngayon, mainit-init pa. Alright? Si Renato Corona or si CJ Corona na yung impeachment trial is going on for how many months na? Alright? At kumbaga, nandun na tayo sa pinaka-climax eh. No, malapit na matapos ang impeachment trial. At eto pa, si CJ Corona na mismo ang nag-testify para sa kanya sarili. Wow! Eto na! Eto na, ano sasabihin ni CJ Corona? Ano, may dollar account nga ba siya? Ano ba, talaga bang yung salin niya o kung ano pa man yung mga issues dyan, aamin ba siya? Ano sasabihin niya? Alright, nandun na tayo sa climax. And, kung babasahin ninyo, no, mapapanood, maraming mga komento patungkol sa kanya. May mga kampe, may mga hindi kampe. At yung mga hindi kampe, medyo grabe, no? May mga komento patungkol kay CJ Corona, na kesyo si CJ Corona daw, masamang tao, na kahit hindi pa napapatunayan, ano? Kasi nasabi na, yan, si CJ Corona na yan, nang limas yan ng Kaba ng Bayan, or yan, si CJ Corona yan, hindi mapagkakatiwalaan. Again, sentro din siya ng pagbabatikos ng maraming tao. At hindi lang siguro sila, marami pa mga tao na kung nanonood tayo, nakikita natin itong mga nangyayari na to, nakikita natin si Lady Gaga, nakikita natin si Renato Corona, mga taong pag tinitignan natin, lalo na kung talagang mapapatunayan na si CJ Corona ay talagang, corrupt, isip natin, napakasama naman ng mga tao na to. Maring naisip natin ganon. Or maring, parang, makasalanan talaga nito. You see, sa paligid natin, nakikita natin ang kasalanan. Amen? Amen ba? Nakikita natin ang epekto ng kasalanan sa mga tao. Hindi na natin kailangan manood pa ng telebisyon. Sa paligid lang mismo natin, there are those sinners na ang kanilang mga sin ay talaga namang kitang-kita. There are those people na talaga namang kitang-kita mo. Andali, paano ba itong mga tao na ito? The religious groups, nag-react sila, ibang tao, nag-react kay Lady Gaga, nag-react kay Renato Corona. Then I would just need to ask myself, how about us, believers? How should we react to these people? How should we react to these sinners? How should we react to these people na para namang kitang-kita yung mga pagkakamali nila? Should we just magsawalang bahala na lang? Or should God wants us na mag-rally dyan sa labas? Ano yung dapat maging reaksyon bilang mga Kristiyano? Ngayon, pag-uusapan natin, John 7:53 hanggang 8:11, another close encounter of Jesus sa isang adulterous woman. And of course, hindi lang naman adulterous woman ang character dito sa storya na to. Meron pang groups of people. But you see, if you really want to know how to respond to sinners, if you really want to know how to interact with these people, ilagay natin yung sitwasyon natin, o ilagay natin ang sarili natin sa paanan ni Jesus. Ilagay natin ang sarili natin sa paanan ni Jesus, at doon makikita natin paano ba talaga tayo dapat mag-react sa kanila. Paano ba dapat tayo magre-respond sa ganitong mga klaseng tao. So right now, are you ready to listen to God's Word? Is your heart open sa mensahe ng Panginoon sa umaga na ito? Amen. So let's pray. Heavenly Father, Lord, sin is around us, Lord. Hindi namin maiiwasan ito, Panginoon. Ngunit bilang mga Kristiyano, Lord God, Lord, kami po ay nananalangin na buksan mo ang aming puso't isipan sa araw nito upang malaman namin kung paano kami magre-respond sa mga taong ganito, Lord. Ano yung kalooban mo sa amin in relation sa mga tao na ito, Father? Lord, open our eyes to your message for this morning, Panginoon.
Maraming salamat. In Jesus' name. Amen and amen. Alright. So this is another close encounter. So basahin natin yung storya. Alright? Let's start on in John 7:53. Sabi dito, then they all went home. Sino to? Ganito nag-start ang istorya. Then they all went home. Sino yung they? Alright? So it forces us na tingnan natin, ano ba yung nangyari before this? Okay? So before this story happened, nagkaroon ng isang feast sa Israel. Alright? Ang tawag doon is Feast of Tabernacle. So isang malaking feast sa Israel. So talaga namang maraming mga Hudyo ang pumupunta sa Jerusalem. Maraming mga Hudyo ang nagse-celebrate itong feast na ito. And during this time, medyo sikat na si Jesus. During this time, marami nang nakakakilala sa Kanya. You know, yung miracles na ginagawa niya, mga bulag nakakakita, mga lumpo nakakalakad. So, kilala na siya. At marami nang nagko-question, sino ba talaga to si Jesus? Sino ba itong tao na ito? Bakit ganito yung kaya niyang gawin? Alright? So, yun na yung sitwasyon ng time na yun habang nagkakaroon ng Feast of Tabernacle. Hindi lang yun. Nangyari doon sa Feast of Tabernacle ay medyo nagkakaroon na ng animosity or yung parang pagkontra ng mga religious leaders kay Jesus. Itong time na to, parang natitrete na sila. You know, si Jesus rebuking them, si Jesus claiming, si God, Father ko yun. Jesus claiming, si Lord, si God the Father nag-send sa akin. Jesus claiming, nanggaling ako sa Panginoon. So, itong mga kiniklaim ni Jesus, hindi matanggap ng mga religious leader at that time. So much so, na gusto na nila na ipa-aresto si Jesus. Gusto na nila na, itong tao na to kung ano-ano mga pinagsasasabi. Hulihin nga natin to. Patigilin nga natin to. So, ito yung nangyayari. You know? At yung ating unang preaching patungkol si Nicodemus, nag-appear na naman si Nicodemus dito, no? Ulo sandali lang. You know, na kumbaga gusto nang arestuhin si Jesus, sabi ni Nicodemus, di ba dapat pakinggan muna natin si Jesus? So medyo, kumbaga nakikita natin si Nicodemus, parang medyo nagbabago na, no? Pero that's what happened, and then they all went home. So this is the situation now. Yung mga religious leaders or yung mga taong umattend ng Feast of Tabernacle, then they all went home. But Jesus went to the Mount of Olives. Alright? So this verse just points out na itong story na to kadugtong pa. Related dun sa previous na nangyari. At doon, He appeared again in the temple courts, where all the people gathered around Him and He sat down to teach them. Alright? Kagaya ng laging ginagawa ni Jesus, pupunta siya sa temple courts and then He would preach there. And sure enough, there are people there, you know, na makikinig sa Kanya. So this is just a usual na story or pangyayari. Parang, sa umpisa parang, okay, that's just normal. You know, in relation to that, I think, ito nga series natin, ganun eh. God has given us itong mga pagkakataon, God has given us itong mga encounters sa ibang tao, na minsan susulpot na lang. Minsan akala natin sa umpisa parang wala lang. You know, pero we need to recognize that, again, sinabi ko before, si Lord yung nag-schedule ng mga tao to meet, para ma-meet natin. Amen? Si Lord talaga naman nagdadala ng tao sa atin so that through us may encounter nila si Jesus. So at this point, parang wala lang, you know, okay lang ang lahat, walang pagkakaiba, normal lang. And then, this, chapter 3 happened. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Eto na. Alright? So si Jesus nagtuturo, you know, about the kingdom of God. And then suddenly, itong grupo ng mga tao na medyo, sabihin natin, galit sa kanya, na gusto siyang siraan, pumunta doon. Kumaga, nagkaroon ng komosyon, then hatak-hatak itong babae na to that is caught in adultery. Wow, ito na. Mukhang ito na. No?
this woman, naku medyo, sino dito ang gusto na, kunyari lang, no? You have this sin na tinatago mo, and then, may mga tao na kakaladkad sa'yo dito sa harapan, and then isambulat yung kasalanan mo. Who wants that? Meron ba? Kung walang mag-volunteer. So this is what happened to the woman. She was caught in adultery, pero hindi lang yon. Talaga namang hiniya siya sa harapan ng maraming tao. Alright? So this is what, ito yung nangyari. They made her stand before the group. Okay? So this is the sinner. Alright? So this is, pwede natin sabihin, maring to si, sa ngayon, maring to si Lady Gaga. Or maring ito si CJ Corona, or sino man yung, maring naiisip nating sinner. Or kapitbahay mo, or kapamilya mo, na talaga namang nabubuhay sa kasalanan. Alright? Ito sila. Represented by this woman caught in adultery. And said to Jesus, sinabi ng mga teachers of the law, mga Pharisees, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Teacher, this woman is caught in the act of adultery. And in the law of Moses, commanded us to stone such woman. Now, what do you say? Alright? So, itong pagkakataon na to, merong binibigay. O tinanong ang mga Pharisees kay Jesus. Alright? And then on verse 6, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Alright. So here again, nandito si Jesus, andyan yung mga teachers of the law, mga Pharisees, nandyan yung mga nakakakita ng mga pangyayari. Alright, andun yung adulterous woman. Alright, sabi ng mga Pharisees, itong tao na to, nakita namin sa adultery, nahuli namin kay Jesus. Okay, anong say mo dito? Anong masasabi mo rito? Now, we need to understand kung gaano kabigat yung question na yon during that time of Jesus. We need to understand bakit ba ganun kalupit or ganun kaimportante yung tanong na yon. Dahil sabi dito, they were using this question as a trap. Paano magiging trap yon? Paano magiging trap yung, ito, adulterous woman, batuhin natin to kasi sabi ni Moses. Anong masasabi mo, Jesus? Now, the classroom, kumbaga, now, Jesus just teaching, naging courtroom na. Naging impeachment trial, kumbaga. And then Jesus would judge, Itong babae na to, ano yung sasabihin niya? Ano yung sasabihin niya? Now, for the Pharisees, ito maaaring naisip nila. Kung sakali, Jesus would say, sige, batuhin na yan. Patayin na yan. Adultery, sabi sa law of Moses. Patayin na yan. Sige, go. Anong pwedeng ibalik sa kanya sa mga Pharisees? Na siya ay tao na wala talagang love or compassion. You see, Jesus is very attracted